praise God, narito po kayong lahat. At sige nga po, tignan niyo yung katabi niyo. Sabihin niyo, salamat sa Diyos at narito ka. Thank you, Lord, for you are here. Ayun po, kamusta po ang ating sanlinggo? So, actually yung plano natin is next week dapat meron na tayong yung ating anniversary. Kaya lang hindi pa yata napafinalize. So, Pastor, paano yan? Dideliver natin o tuloy natin yung next week? Kasi ang alam ko si Pastor Lo is parating pa lang, no? Parating pa lang on that day. So, sige po, pag-isipan natin and then abang-abang po tayo ng announcement doon sa ating sa page na lang, no? Sa page or sa ating Facebook group. Sige po. So, okay. So, on Sunday, so ang mangyayari niyan is wala tayong worship service dito. Doon na tayo. Okay po. So, abangan niyo po yung mag-a-announce na lang po tayo doon sa ating Facebook page, no? Or sa ating group para sa ating anniversary next week. So, baka kasi may pumunta dito tapos sarado, no? No, lagyan na lang natin diyan, no? Walang pasok. Okay po. So, naalala ko lang po, I think 2019, no? 2019 anniversary rin natin is na-ordain po ako bilang elder. So 2019 siya and then now it's 2024. So 5 years na rin po ako naglilingkod as elder dito sa Emmanuel Christian Church. So sana naging matapat at mabuti yung elder para sa inyo. So praise God and sana magtuloy-tuloy. No? So, yung iba dyan, mas matata. Elder Rick, yan. Si Elder Rick. Ilang taon na Elder Rick? More than 10 years being elder in ECC? More than na. O yan. So, yun yung ating senior elder, si Elder Rick. So, praise God, narito si Elder Rick. So, sige po, ang ating pong pag-aaralan ngayon is about Romans 8:23. So, very yan, sikat na sikat yan, no? Ang topic po ni Pastor Arman, I think 2 weeks ago, is about justified by faith. Di ba? So tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananampalataya. So medyo related po ito, no? And last week naman is Pastor Abet, yung yung masakit sa tenga, di ba? Yung mga yung mga tao daw ang gusto lang marinig yung gusto nilang marinig at yung masakit sa tenga ayaw nilang marinig, no? Especially about sin, no? About sin, no? Ayaw natin yung kasalanan, no? Paano yan, no? Pagsasamahin natin ngayon yung dalawang topic, no? It's about justification, about faith, and about sin, no? Sabi diyan sa ating Romans 3:23, ano pong sabi diyan? For all have sinned. Yun. Sino pong walang sala? Wala ho. Lahat ay nagkasala. Di ba? So, basahin lang ho natin ulit yung ating text. English kasi yung binasa ni Brother Rap kanina So, Tagalogin natin. Para medyo Tagalog naman tayo no? Medyo malinaw. So, Romans 3:22, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Walang pagkakaiba ang mga tao. 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Verse 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. So, as start, magsimula ho tayo doon sa verse 23, no? Sabi diyan, next verse, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man, no? So wala talagang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, walang nakaabot sa standard, no? May standard ang Diyos, lahat tayo nag-fail, no? Because we all have sinned, no? And etong verse na to, sinuportahan niya nung verse ng Romans 3:10-12. Sige po, basahin mo natin yung Romans 3:10-12 na sinabi rin ni Apostol Pablo. Sabi niya diyan, there is no one righteous. Wala hong matuwid, not even one.
There is no one who understand. There is no one who seeks God. Wala daw nagsasaliksik sa Diyos. All have turned away, tumalikod lahat. They have together become worthless. No? Naging walang kabuluhan. Worthless. There is no one who does good, not even one. Oh, masakit ho ba yun? Oh, wala daw gumagawa ng mabuti, kahit isa daw. No? So parang masakit sa kalooban. No? Yung akin palang ginagawa, hindi pala mabuti sa standard ng Diyos. No? Sa standard ho ng Diyos yan. No? Siyempre tayo, yung ating mababa lang naman ho yung ibang standard natin. No? Kapag mag-aasawa ka nga, yung iba, high standard. Tapos pag tumatanda na, low standard na, di ba? So, dito, in the standard of God, wala hong nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos or sa standard ng Diyos, no? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. At ang tawag natin dyan is total depravity. Tama ba, Pastor Abet? Total depravity. Ang ibig sabihin nun, wala kang kakayanang hindi magkasala. Totally. No? Wala kang kakayanang hindi magkasala. Okay? So, total deprivation ang tawag dyan. No? O total depravity. So, yun yun. So, ano ba yung kasalanan? No? Ano ba yung kasalanan? So, back to basics tayo. No? What is sin? No? Pag sinabi hong sin, no? Merong iba't ibang, merong iba't ibang definition. But ang common definition dyan sa 1 John 3:4 is breaking the law. Okay po? Or disobeying the commands. Okay po? So may command, nag-disobey ka, so you sin. Okay po? So sabi nga ni Pastor Arman, ilan daw yung law in the Old Testament? 600 plus, di ba? 613 plus, meron pa sa New Testament. So maraming law. And disobeying one command, no, sabi diyan, kapag nag-disobey ka sa isa, you disobey all. Yun ho ang ang premise diyan, no? Isa lang ma-disobey mo, you disobey the whole law or the whole command. So yung ibang term or ibang definition is tawag diyan is iniquity. So pag sinabing iniquity, in the Hebrew Bible, ang tawag diyan is avon, no? Pag sinabing avon is baliko, hindi tuwid, no? Kunya, straight, pag avon, baliko. So, crookedness, no? Liko, bali-baliko. So, other terms is meron kang injustice, merong unfairness, merong hindi ka ginawa ng mabuti, no? Ginawan mo ng masama, or likong gawa, no? Or balikong gawa. In other words, hindi matuwid na gawa. Okay? So, yun ho, pag sinabing iniquity or avon. Yung isa naman is transgression. Or pesya sa Hebrew. Pag sinabi mong transgression, nag-transgress ka, ibig sabihin meron hong betrayal. Okay? So merong trust. Ibig sabihin meron kayong relationship. Halimbawa, magkaibigan kayo or mag-asawa kayo, nag-betray yung isa or may kasunduan kayo, lumabag yung isa sa kasunduan. So medyo mabigat yon kasi may trust na may trust na kasama eh. So betrayal, rebellion, nagtaksil ka or tumalikod. So normally, ang tawag ng Diyos, no, sa kanyang bayan, nagtransgress sila kasi sila ay lumabag or nagrebel, no, or hindi sumunod. Okay po? So yun yung mga other words for sin, no? Iniquity and transgression. But the word sin, pag sinabi mo kasing sin, sige po, next slide. Sin in Hebrew is tawag dyan is kata, no? Pag sinabi mong kata, ang talagang meaning niyan, hindi naman talaga religious, no? Pag sinabi mong kata is missing the target. Ibig sabihin, may target ka, yung parang itong bullseye, hindi mo na hit yung target, no? Ibig sabihin, parang sumala ka, sala, no? Kumbaga sa basketball, di ba? Shoot ka, pag shoot. Pag na-miss, sala. Di ba? So, nagkasala ka. Di ba? Hindi mo na shoot yung iyong bola. Di ba? Ganun ho yun. So, you miss the target. So, kung iisipin nyo, kung mag-a-analogy tayo, no? Paano ba gumaling sa basketball? Paano ho gumaling? Para hindi ka sumala sa basketball, anong gagawin ng player?
Oh, lagi siyang magpa-practice, di ba? Na magbababad siya doon sa, unang-una, dapat maglaro ka ng basketball, di ba? Dapat sumali ka ng team. Eh, pag hindi ka naglalaro, talagang sala ka, di ba? So, ganun din ho sa atin, no? Ang church, yung ating parang team, no? Ang church, no? So, para hindi ka sumala, dapat lagi kang nakasalang or nagbababad ka, no? You pray, no? You read the word of God, you read the Bible, no? Punta ka sa simbahan, mag-aral ka. So, in that way, no, parang napapractice mo yung sarili mo para hindi sumala. Di ba? So, parang basketball lang ho yan, no? Para madaling maintindihan. So, sin is to fail the goal. So, may goal ka, di ba? May goal, kumbaga binigyan ng Diyos ang kanyang bayan ng goal, no? Kaya lang hindi mo ma-meet yung goal o hindi mo ma-meet yung target. So, kata, no? Kata or sala or sin, no? Yun ho yung talagang meaning ng sin. Okay po? So, meron po akong nilagay na question dyan. Sige po, next slide. Sabi dyan, no, nabasa ko lang naman to, no? Pero gusto kong i-share sa inyo, no, para mag-isip-isip din kayo. Okay po. So, sabi dyan, are we sinners because we sin? Or do we sin because we are sinners? Magulo ba? Okay. Yung unang tanong, are we sinners because we sin? Kumbaga, kaya ka ba makasalanan dahil gumagawa ka ng kasalanan? Okay? Makasalanan ka dahil gumagawa ka ng kasalanan. Okay? Eh yung pangalawa, ikaw ay makasalanan kaya ka nagkakasala. Nakuha niyo ho yung difference? Nakuha niyo yung difference? Yung una, dahil gumawa ka ng kasalanan, ikaw ay makasalanan, di ba? Parang magnanakaw, no? Dahil nagnakaw ka, magnanakaw ka. Tama? Yung pangalawa naman, dahil ikaw ay makasalanan, kaya ka nagkakasala. So pag in-apply mo sa magnanakaw, no? Magnanakaw ka, kaya ka nagnanakaw. Pero halimbawa, hindi naman talaga siya nagnanakaw, no? Tatawagin mo siya magnanakaw. O, paano yun? Di ba? So, alin tayo dito, no? So, mag-isip lang ho kayo dyan, no? So, mamaya medyo masasagot natin yan. Okay po? So, mamaya, maiisip nyo yan kung alin tayo dyan. Okay po? So let us go. Bakit ba pumasok yung kasalanan, no? So, alam natin yan, no? Yung the fall of man, no? Di ba? In the Genesis 3, dyan po pumasok yung kasalanan, no? Paano po yon? Di ba? Inutusan si Adan na huwag kakainin ang bunga, di ba? Yung bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama, di ba? Kaya lang natukso si Eva at kumain siya. At nung kumain siya, no? Niyaya niya yung kanyang asawa si Adan, so nagkasala sila. So sin enter the world, di ba? Pero si Adan hindi pa siya sinner noon, di ba? Hindi pa siya sinner. No? Naging sinner lang siya nung sumuway siya. Nakuha niyo? Naging sinner lang siya nung sumuway siya. So, pwedeng mag-apply sa kanya yung unang question. Di ba? Kaya siya naging makasalanan kasi nagkasala siya. Tama ho? Kaya lang, when sin entered the world, no? Si Adan nagkasala, namana natin eh. Kumbaga imputed. Kumbaga, wala ka pang ginagawa, makasalanan ka na. Diba? Kaya nga may total depravity. Diba? Wala kang kakayanang hindi magkasala. So tayo, no, in other words, makasalanan talaga tayo dahil nakuha natin doon sa ginawa ni Adan. Diba? Nagkaroon tayo ng sinful nature. So, kaya ka nagkakasala kasi nasa iyo na eh. Di ba? Inherent na sa'yo. Kumbaga, namana mo na. Kumbaga, si Adan kasi, representative siya ng all men, no? Siya ang representative ng lahat ng tao, at nung nagkasala siya, lahat ng tao ay naging makasalanan dahil pumasok na ang kasalanan. Tama ho ba? Nag-agree ho ba kayo? Di ba? So, sabi sa Romans, di ba? Sabi sa Romans 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Di ba? So dahil kay Adan, pumasok ang kasalanan at ang tao ay naging
makasalanan. Ngayon, actually nag-iisip nga rin ako, sabi ko, nung nagkasala ba si Eva at Adan, hindi ba alam ng Diyos yun? Di ba? Kumbaga parang mayroon ba siyang, kumbaga, bakit wala ang Diyos noon? Bakit hindi napigilan ng Diyos yon? Di ba? Di ba? Alam ba niya yon? Siyempre, God is all-knowing. Di ba? Dapat alam niya. Pwede ba niyang pigilan? God is all-powerful. Pwede, di ba? Di ba ho? Kaya lang, hinayaan niya, no? So, ang conclusion natin dyan, hinayaan niya. No? Ang tanong ngayon, bakit niya hinayaan? Diba? Bakit niya inalaw, no? Diba? Bakit niya hinayaan? Meron ho kasi tayong shorter catechism, no? Pag sinabi natin shorter catechism, ang alam lang natin is laging number 1, no? Shorter catechism number 1, ano ho yun, no? What is the chief end of man? Diba? The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Number 1 ho yun, no? Yung iba pa number, no? So, meron tayong number 7 na tinatawag, no? So, shorter catechism number 7, what are the decrees of God? Okay, basahin ko lang. The decrees of God are His eternal purpose according to the counsel of His will, whereby for His own glory He had foreordained whatsoever comes to pass. So, naintindihan niyo ba? Tataguluguin ko ho. Oh. So yung decrees of God, pag sinabing decrees of God, panukala, yung kanyang declaration, yung kanyang announcement. So sabi dyan, ang panukala ng Diyos yung kanyang walang hanggang layunin. So meron siyang eternal purpose, no? Walang hanggang layunin. Alinsunod sa kanyang kalooban, no? So meron siyang layunin ayon sa kanyang kalooban. 'Di ba? Na ang lahat ng bagay, kanyang kalooban para sa kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin, yung purpose niya, yung kalooban niya para sa kanyang kaluwalhatian, for His glory, no? Para sa kanyang ikasisiya. Okay po? For His own glory, na ang lahat ng bagay, na anumang darating o magaganap ay kanyang itinakda. Nakuha niyo ho yun? So lahat daw ng all that come to pass, itinakda niya. Nakuha niyo ho? For His own glory. Di ba? For His own glory. Paano ho kaya yun? Bakit niya inalaw yung sin? Di ba? Ang tanong natin is, why did God allow sin? Di ba? So pag sinabi ho kasi nating the will of God, meron ho kasing will, di ba? Sabi natin, God's will, no? So, ang God's will ho kasi, explain ko lang, meron hong 3 klaseng God's will, no? Yung una is sovereign will. Pag sinabing sovereign will, kapag sinabi niya, mangyayari. Halimbawa, sinabi niya, let there be light, no? Creation. Mangyayari yon, di ba? Sovereign will. By His power, mangyayari yung kanyang will, di ba? Pag sinabi niyang mahati yung dagat, mahati yung dagat. No? Sovereign will ho ang tawag doon. Yung isa naman is perfect will of God. Okay? So pag sinabing perfect will of God, yun yung utos o yun yung law. Diba? Pag sinabi ng Diyos na huwag kang mangalunya, will of God yun. Perfect will of God. Pag sinabi ng Diyos na mahalin mo ang iyong kapwa, perfect will of God. Yun yung gusto niyang mangyari, no? Okay po. So yung isa naman is permissive will. So pag sinabi mong permissive will, hindi niya perfect will, pero hinayaan niyang mangyari. Okay po? Nakuha niyo ho? Hindi niya perfect will, pero inalaw niya o nag-permit siya, no? Hinayaan niyang mangyari, no? Dahil hinayaan niyang mangyari, ibig sabihin meron siyang purpose. Tama ho? For His own glory. Tama ho? So lahat ng nangyayari, di ba, hinayaan niya mangyari, pero meron siyang purpose. Okay po? So, ang tanong ulit, eto, why God allowed sin, no? Paano ba yan, no? Bakit niya inalaw yung sin? Bakit inalaw niya yung misery? Bakit inalaw niya yung evil, no? Paano siya mag-glorify dyan, no? For His own glory, di ba?
Paano yon, di ba? Kasi hinayaan niya, inalaw niya, no? Paano ho kaya yon, no? So yan ho yung pag-aaralan natin. Okay po? So para malaman natin yan, no? Kailangan alam muna natin yung tinatawag na the character of God, no? Sino ba ang Diyos? Ano ba yung character niya? Di ba? Ano ba yung kanyang essence, no? Sino ba siya? 'Di ba? Ano ba yung mga katangian ng Diyos, 'di ba? So mababasa natin 'yan in Exodus 34:6-7. So yan shinare ng mga kabataan 'yan, no? So sabi ho dito, the Lord, a God merciful and gracious, no? Slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and fourth generation. So, dito ho, makikita natin yung character of God. Ano ho yung mga character of God na nakalagay dyan, na mabubuti? Merciful, di ba? God is merciful. God is gracious. Slow to anger, ibig sabihin, patient, di ba? Mapagpasensya, di ba? Mabagal magalit, di ba? Totoo, di ba? Totoo naman, di ba? Abounding in steadfast love. Ibig sabihin yung love niya, hindi magmamaliw, hindi magbabago. Steadfast love and faithfulness, di ba? Yung katapatan niya, di ba? Tawag natin diyan is dakilang katapatan, di ba? And ano pa? Forgiving, di ba? Forgiving iniquity, transgression and sin. So yun yung kanina, di ba? Di ba? So God is forgiving. So kung iisipin nyo, yung sin o yung misery, it allows God to show His true character, di ba? Di ba? Paano ka magpo-forgive kung walang kasalanan, di ba? Paano mo malalaman na forgiving ang Diyos? Wala naman palang kasalanan, walang nagkasala, no? Perfect tayo lahat, di ba? O paano ka patatawarin? Hindi natin mararanasan yung forgiveness of God. Hindi natin mararanasan yung grace of God. Hindi natin mararanasan yung steadfast love of God. Kasi perfect ka di ba? Ano pang kailangan mo? Perfect ka na pala di ba? So wala ka nang kailangan, no? So God allows sin, no? Parang hinayaan niya to show His true loving nature, di ba? To show His true loving nature. Pero at the same time, sabi diyan, by no means clear the guilty. So hindi niya i-clear ang guilty. Kapag may kasalanan ka, may parusa ka. Tama ho? So, justice yun di ba? Justice. So, nagkasala ka, may parusa kasi God is also a judge, no? Di ba? May judgment di ba? Kung judge ka, wala ka namang mahatulan, no? Walang silbing judge yun, di ba? Halimbawa, judge ka. Lahat ng nasasakupan mo, wala kang mai-judge kasi lahat pala perfect Di ba? Paano mo mai-exercise yung pagiging judge mo? Di ba? So, hindi siya mag-glorify, no? Kung wala siyang i-judge. Kailangan siyang may ma-judge, no? So, lahat ng nagkakasala, kailangan ng judgment, no? And judgment is for God's glory. Tama ho? Amen? Sige po. So makikita natin dyan yung both sides of God, no? So, meron tayong tinatawag na, next slide is the love of God. So, we can experience the love of God. So, yung sinner na katulad natin, we can experience the love of God, yung the mercy of God, no? His grace, His forgiveness, no? At dahil yan sa kanyang character, no? So, Jesus comes, sabi nga doon, ang ating Panginoong Yesus, siya ay naparito para tawagin ang mga makasalanan para sa repentance, no? Jesus comes to call the sinners for repentance, no? Kailangan mag-repent ang mga sinners. And at the same time, next slide, no? Yung etong mga sinners na to na nag-repent, no? Pwede nilang ma-experience yung
love of God, no? Pwede nilang makasama yung ang Diyos, no, in heaven, no? At the same time, may reward pa, di ba? Biruin mo yan, no? Makasalanan ka na, pinatawad ka, may reward ka pa. Di ba? Ano pa, di ba? May experience mo yung generosity of God, no? So sabi Matthew 5:11 to 12, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. So may gantimpala ka pa, di ba? Makasalanan ka na, bibigyan ka pa ng gantimpala. So how generous is God, no? Paano, no? Napaka-generous ng ating Diyos, no? So sa pamamagitan niyan, mararanasan natin yung kanyang love and at the same time yung kanyang reward. Okay po? Pero next, meron din tayong tinatawag na the wrath of God, no? Sa Tagalog is yung puot, no? Yung galit ng Diyos, no? In other words, yan yung kanyang judgment, no? So tayo ayaw natin 'yan, no? Ayaw natin 'yan. Pero meron kasing character of God na kailangan niyang i-judge yung kasalanan. Okay po? So yung judgment is parusa, no? At doon sa pagpaparusa, nandyan yung galit, yung tinatawag natin na banal na galit o puot ng Diyos. Okay po? So the wrath of God in Romans 1:18, sabi ho dyan, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. So yung puot daw ng Diyos, no, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan. So sa pagdating sa kasamaan, kalapastanganan or kasalanan, no, nandoon nagagalit ang Diyos. Okay po? So yan yon. So meron tayo yung, dalawang phase yan, no? Lagi kasi nating pinapangaral is the love of God. Totoo naman talaga, no? God is love. Pero wag natin kakalimutan na meron ding puot, no? Meron ding puot ang Diyos, no? The wrath of God. Yan yung iniiwasan natin o yan yung ayaw nating maranasan, no? In the next slide, sabi dito, Revelation 21:8. Revelation 21:8, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. So yun ho yung judgment para sa mga cowardly and unbelieving. So unbelieving, nandun ho yung walang pananampalataya. Nakuha niyo ho? So sabi ito, mga duwag, mga taksil, gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mamamatay tao, nakikiapid, mangkukulam, sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. Ako, sino bang hindi nagsisinungaling? Okay po? So ang bahagi nila ay sa, ano yan, yung nagliliyab na apoy at asupre, which is the second death, no? Yung second death. So yung death natin, of course, meron tayong physical death, no? Ito yung mamamatay yung katawang lupa, pero meron din tinatawag na second death. So yan yung second death. Okay po? So yung katawang lupa mamamatay, pero if you know Christ, if you believe in Christ, you have eternal life. So yung second death yung wala sa atin. Okay po? Sige po. Sige, next slide. So by being sinners, no? Lahat tayo sinner, no? Saan ba natin gustong pumunta? Heaven or hell? Kasi, di ba, sabi doon, sinner ka di ba? Pero may love of God. No? Pero meron ding parusa, no? Ano bang gusto mong maranasan? Di ba? Sa dalawa, no? Ano bang gusto mong maranasan? Do you want to experience the grace, the love, the forgiveness, and rewards or treasures in heaven? Or do you want to experience the punishment, judgment, wrath, and death in hell? Diba? Yan ho yan Diba? Kaya lang ho, siyempre gusto natin sa heaven, diba? Siyempre, sino pang gustong, mainit doon diba? Dito nga, walang aircon, ayaw mo na Gusto mo mag-mall diba? Kasi gusto mo malamig. Doon pa sa hell, diba? Walang aircon ho doon. Okay po? So, siyempre, gusto natin sa langit. Di ba?
Kaya lang ang problema, no? Ito ang problema. There is no sinners in heaven. Okay po? Ang heaven kasi, para sa ano yan? Sa angels, God, angels, and mga saints, no? Wala akong sinner doon, no? Wala akong makasalanan doon. Diba? Yung mga makasalanan, doon yan sa hell. Diba? Tama ba? O, may tanong nga si pastor eh. Ano tanong ni pastor? Meron bang bading sa langit? Sige nga, ano nga natin yan, i-explore natin yan. Meron bang bading sa langit? Sige po. O, ibahin ko yung tanong. Pero parang ganun din. Meron bang magnanakaw sa langit? Meron ba? O, di ba yung katabi ni Jesus Christ, magnanakaw yon? Pero sabi niya, today you will be with me in paradise, di ba? Pero nung pumunta siya sa paradise, magnanakaw pa rin ba siya? Hindi na, di ba? So may bading ba sa langit? Di ba? Wala siguro mambabading sa langit. No? Siguro dito, pwedeng bading ka, no? Pero dahil tinanggap mo si Jesus Christ, no? Pagdating doon, you are a righteous person, no? No, isa kang matuwid, isa kang santo na lalaki at babae, no? Langit kasi, di ba? Siguro yung pass mo, no? Yun, no? Yung pass mo. Pero pagdating sa langit, wala nang magnanakaw doon, wala nang taksil, no? Di ba? So, yun. So, gusto natin mapunta sa langit, eh. Kaya lang, ang problema, wala namang makasalanan sa langit, di ba? Walang makasalanan mo sa langit. So, basahin natin ulit, Romans 3:23. Sige po, mabilis lang tayo. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, we are all sinners, no? Kaya lang, wala namang sinners sa langit, di ba? And we want to experience the love of God, the grace of God. So, Romans 3:22, sige po, next slide. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat, di ba? Ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Walang pagkakaiba ang mga tao. So, kahit ikaw makasalanan ka, ano sabi diyan? Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat ng makasalanan. Diba? Paano po gagawing matuwid ng Diyos ang lahat? Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. So, yun yung sinasabi ni Pastor Arman na you are justified by faith in Jesus Christ, di ba? So, in theory talaga, kapag ginawa kang matuwid, hindi ka na makasalanan, no? So, kumbaga parang, dahil, yun na, you are justified, pinawalang sala. Ibig sabihin, wala ka ng kasalanan. Matuwid ka na. Di ba? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, di ba? Tama ho ba? Oh, amen. So, sige po, next slide. Sabi diyan, 2 Corinthians 5:21, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Di ba? For God, made Him, si Jesus ho yun, who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. So we become the righteousness of God. So from sinners na makasalanan ka, you become the righteousness. So nagiging matuwid ka na. Di ba? Crooked, di ba? Liko-liko, nagiging matuwid. Di ba? Because of Jesus Christ. Di ba? So you are now a new person. Di ba? Bagong person ka na. Okay, so sa harap ng Diyos, so dati kasi, yung kasalanan kasi imputed from Adam. Tama po. Ibig sabihin, nagkasala ka because of the sin of Adam. Okay po. Pero ito, meron din tayong imputed righteousness. From Christ, ginawa kang matuwid. Di ba? Imputed din. Inimpute ka rin, di ba? Pero hindi ko naman sinasabing na tayo, no? Perfect na talaga tayo, no? So, meron tayong imputed sin from Adam, meron din tayong imputed righteousness from the Lord Jesus Christ. Tama ho? So, pero, since you have faith in Christ, justified ka na. Di ba? Pinawalang sala. So, pag sinabing justified, pinawalang sala. Ibig sabihin, may kasalanan ka, tinanggal. Tama ho? Pag sinabing matuwid, righteous ka na. Ibig sabihin,
dahil tinanggal yung kasalanan mo, ikaw ay matuwid na tao na, no? You are already righteous, di ba? Okay, last verse. Romans 3:24. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, no, the grace of God, na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Okay po? So sabihin niyo, yes, matuwid na ako. Amen? Kailangan i-claim niyo yan. Yes, matuwid ako. Di ba? Okay. Dahil sa kanyang kagandahang loob. No? So yun yung grace. No? Yun yung grace. Yun yung inaawit nila Sis Alea, Sis Loida kanina. I see grace. This is amazing grace. Di ba? Di ba? Dahil sa kanyang kagandahang loob na libre. Di ba? Walang bayad. No? Tayo'y itinuring na matuwid. So itinuturing na tayong matuwid, no? So kasi kumbaga parang isinuot na natin si Kristo eh. Kumbaga si Kristo na yung nakikita ng Diyos Ama sa atin, no? Si Kristo na yung nandito. Kumbaga pag tinignan ka ng Diyos, yung kasalanan mo wala na. Ang nakikita niya si Jesus Christ, no? Suot-suot mo na si Kristo. So you are free from sin, no? Hindi ka na kumbaga malaya ka na sa kasalanan, no? Nandun na yung Holy Spirit, no? Pwede mo nang tanggihan, no? Nakakatanggi ka na. Kasi dati, deprived ka eh, no? Wala kang kakayanan, no? Pero ngayon, because of Jesus Christ, no, nasa iyo, sasabihan ka niya, no? Huwag mo nang gawin yan, no? Huwag ka nang bumalik sa iyong pagkakasala, di ba? Doon sa babae na yung walang bumato, di ba? Huwag mo nang balikan, no? So praise God, no? Praise God for His amazing grace. Sige po. Last slide. So sabi diyan, God's amazing grace. So we are saved by grace, di ba? Narinig ko yan kanina kay Sis Loida, no? Binasa niya Ephesians 2:8, no? Ephesians 2:8. We are sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, because of the grace of God, no? We are saved, no? Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Okay po? So we experience the grace of God through faith and it's a gift. Libre ho yan, no? Libre. Yung iba ho kasi, parang ayaw nila maniwala na ganun lang kadali, na libre, no? Gusto pa nilang ma-experience yung iba na kailangan parang kumbaga, naghahanap sila ng mga kakaibang katuruan na magsasatisfy dun sa kanilang curiosity. No? Gusto nila pahirapan, no? Gusto nila pahirapan yung sarili nila. Di ba? Parang nung nasa Dubai ako, yung mga Indian daw kasi, na-experience ni Brother Jun. Pag sinabi mo sa Indian, hold your left ear, no? Hold your left ear. Hawakan mo yung kaliwa mong tenga. Paano mo hawakan? Left ear, di ba? Pero pag sa Indian, ganun. Hold your left ear. Diba? Gaganon sila. Ayaw nila ng madali. No? Gusto nila yung mahirap. Yung gaganon pa. Yun. So, yun po. So, it's a gift. No? Libre ho yan. No? Ang problema lang ho kasi, because it's a gift, no? Libre kasi, naaabuso. No? Ang tao ho kasi abusado. Di ba? Naaabuso siya. Pag libre, naaabuso. Okay po? So, yan ho ang problema sa tao, no? Because of the grace of God, dahil nga libre, dahil pasensyoso ang Lord, dahil mapagmahal ang Lord, dahil mahabagin ang Lord, siguro, pas muna ako dyan, no? Saka na lang ako, siguro. Magwawalwal muna ako, no? Kasi, naman yan, yung God naman, maghihintay naman yan, libre naman yan. Kaya nga amazing yung grace, di ba? Diba? Yan ho yung problema dyan, libre. Diba? Hindi natin pag libre ho kasi, hindi natin ma-appreciate, no? Parang pera ho yan, no? Parang pera, no? Pag sobrang dami ng pera, hindi mo na ma-appreciate. Bakit? Dami mong pera no? Anong kailangan mo, diba? Pag libre ho, halimbawa may bumagsak dyan, umuulan ng pera, hindi nyo na ho pupulutin yun. Libre, diba?
Di ba? Pag libre ho kasi, ano yan eh, hindi natin pinapansin eh, di ba? Diba? Pag maraming tubig, no? Ay, libre, maggastos ka lang ng tubig, no? Eh, nawala. Patay na tayo dyan. Di ba? Nawawala ba yung grace of God? Hindi ho nawawala yung grace of God. Kaya lang, no, may hangganan ho ang buhay ng tao. Di ba? Hindi ho natin alam. Sabi nga ni Sis Lloyda, nagbabay ka lang, tinamaan ka ng kidlat. Di ba? Abundant, yung grace of God is abundant. No? Masyadong marami yan. No? Kung makasalanan tayo is yung forgiveness of God, napakalaki rin. No? Napakalaki rin. No? And kaya lang, ang problema natin, mga tao, hindi ho natin ganun na-appreciate. No? Para tayong, buti nga yung lost sheep eh. Yung lost sheep kasi, ilang beses ho ba nawala yung lost sheep? Ilang beses ho nawala yung lost sheep? Di ba isang beses lang yon, tapos nahanap siya. Di ba? Nawala ba ulit siya? Yung prodigal son, ilang beses ho siya nag-prodigal? Isa lang rin, di ba? Pero yung sheep daw kasi, talagang ano yan, talagang pawala-wala ho talaga yan. No? Ang tupa ay pawala-wala, kaya kailangan hanapin mo lagi. No? No? Kaya ho, pag may pawala-wala, normal ho yun. No? Kasi ang tupa daw ho kasi, tanga daw ho talaga yan. No? Tanga. Di ba? Kaya nga kailangan niya ng pastol eh. Di ba? Kasi yung tupa, ano lang yan eh, kung saan-saan lang pupunta yan eh. Kaya kailangan niya ng pastol, ng guide, no? Ganun din ho tayo, no? Minsan talaga nagwa-wander ho tayo. Kaya kailangan ho talaga natin ng pastol, no? So okay lang yan, no? At least tupa ka pa rin, no? Mawawala ka man, at least tupa ka pa rin, no? Ang ayaw ng Bible, yung baboy. Sabi niyo yung baboy, sabi doon. No? Kahit yung baboy ho kasi, kahit anong paligo mo sa baboy, no? Magdudumi at magdudumihan, no? So, yun ho yung ayaw ng Bible, no? Yung baboy, no? And even yung aso daw, di ba? Yung aso. Okay naman yung aso, no? Kaya lang, ang problema ho sa aso, pag yung sumuka ho siya, di ba? Pag sumuka siya, kinakain niya ulit, no? So, wag daw ho tayong maging gano'n, no? Wag daw ho tayong maging aso na sinuka mo na, kainin mo pa. Or maging baboy na kahit anong paligo mo ay babalik ka pa rin doon sa putikan, no? So ano po yung response natin? Because of this amazing grace, no, na libre, ano kaya yung dapat na maging response natin? Ano yung ibabalik natin sa Diyos? Magiging tamad pa ho ba tayo niyan? Magiging tamad ba tayo? No? Magiging, ano ba dapat? Ano ba dapat sukli sa amazing grace ng God, ng Diyos, no? Because of the amazing grace ng God, makasalanan ka, binigyan ka ng libreng pagpapatawad, no, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Siguro dapat let us contemplate, no, pag-isipan nating maigi, no, na minsan kasi talaga ang nakakalimutan talaga natin is etong pre-gift na to, di ba? Itong pre-gift na to, no? Pag-isipan mo natin, paano ba natin susuklian yung amazing gift of God, no? So as Christians, no? As Christians, alam naman natin 'yan, no? Sabi nga, kung merong true Christians, no? Sabi dun sa ating pag-aaral, kapag ikaw ay nanampalataya, ikaw ay ligtas. 'Di ba? Everyone who calls the name of the Lord will be saved, 'di ba? Pero meron ding false Christian o yung false prophet na tinatawag, 'di ba? May peke. 'Di ba? Kung may totoo, may peke rin naman, 'di ba? So, paano daw malalaman yung totoo at saka yung peke? Paano ho? May idea kayo? Sabi ni Jesus Christ, you will know them by their fruits. Tama ho? Makikilala mo sila sa kanilang mga bunga. Okay po? So, tignan nyo nga ho yung katabi nyo. Ayan po. Ayan. So may ano ba yan? Bumubunga ba siya? Bumubunga? May improvement ba? So meron tayong tinatawag na sanctification, no? So you are justified. You are forgiven, no? Naranasan mo you are righteous. Pero meron tayong tinatawag na process of sanctification, no? Yung pinapaging banal, no? Hindi naman, actually, kasi nasa lupa pa tayo eh. So yung katawan kasi natin,
meron pa rin niyang sinful nature, no? Although righteous ka na sa mata ng Diyos, no, meron pa rin tayong proseso na tinatawag na sanctification. Tama po? So mabagal siyang proseso, no? Mabagal siyang proseso, pero ang assurance natin, we have the assurance of salvation, no? Sigurado ho 'yan, no? Wag ho kayong magda-doubt, no? You have the assurance of salvation. Bakit? Kasi sure tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po? So let us celebrate, let us appreciate the amazing grace of God, no? Siguro I will lead you into prayer, no? Prayer of repentance. We ask for forgiveness. We accept our Lord as our Savior, no? Kasi nasa kanya yung perfect righteousness, no? Our Lord Jesus Christ has the perfect righteousness, and yun ho yung kailangan natin, no? Kumbaga sa team, halimbawa sa basketball, di ba? Kailangan yung pagkasama mo yung best player, no? Yung hindi sumasala, panalo na yun, di ba? Pag may best player, si Jesus Christ yung ating best player, no? Hindi siya sumasala, no? Perfect siya, hindi siya sumasala. So, kahit tayo sumasala, dahil kasama natin siya, no? Damay tayo. Damay tayo sa kanyang pagiging matuwid at kanyang pagiging righteous. Amen po? Amen. So, let us pray po. Let us pray.